pagmamahal, Christina Kayang. Mahal kong inay, kumusta ka na po? Matagal-tagal na rin po nung tayo ay huling nagkita. Miss na kita. Mahirap pala ang buhay mo noon, nanay, no? Mahirap pala maging isang magulang. Gigising ng maaga, magluluto, mag-aasikaso sa pamilya, at marami pang iba. Gising na. Gising na, may trabaho ka pa. Tayo na dyan. May asawa na rin po pala ako, nanay at anak. Nakatira pala kami sa aking biyanan. Mabait sila, nay. Suportado nila ang pagbabalik ko sa pag-aaral. Naalala mo pa noon, nay? Nung 18 years old ako, ako ang pinakamatanda sa grade 7. Nahihiya nga po ako noon, nay. Patigil-tigil din ang pagpasok ko kasi sa hirap ng buhay natin, kaya kailangan kong mag-sideline para may pagkain tayo. Tinapos ko nga pala ang grade 7, nay, kasi gusto ko mag-aral. Pero ang hirap po talaga pumasok na kumakalam ang sikmura. Kaya pinili ko munang mamasukan. Ito rin yung panahon na di ka namin nakita. Pero wag kang mag-alala, nay. Pagkatapos ng 4 na taon, bumalik ulit ako sa pag-aaral. Nakakahiya sa umpisa kasi ang tanda ko na para bumalik ulit sa eskwelahan. Pangarap ko lang naman po makapagtapos ng pag-aaral, nay. Mayroon din nga po pala akong mga bagong kaibigan na katulad ko'y gusto rin nila makapagtapos ng pag-aaral. Huwag na natin sila pansinin, gagraduate tayo! Yay! Ayan natin yan! Alam mo, nay, ang layo ng bahay ni Margie sa school, hindi lamang napakalayong daan ang nilalakaran niya, papunta at pauwi, kundi bundok at ilog din ang kanyang tinatawiran. Maswerte na lang kung may magpapasakay sa kanya. Kwento niya sa akin, katulad ko'y gusto niya rin makapagtapos. Tumigil lang siya sa pag-aaral kasi kailangan niya makapagtrabaho sa bukid at tulungan ng kanyang mga magulang na palaging nagkakasakit. Gustuhin niya mang pumasok ng madalas sa eskwelahan, hindi niya magawa. Pinakasan na rin siya kahit bata pa siya. Mabuti na lamang mabait ang naging asawa niya at hinikayat siya na mag-aral ulit. Pangarap niyang maging computer technician, nay. Small but terrible. Yan ang taguri namin kay Tonet, nay. Pero alam mo, nay, masasakit na salita ang binato sa kanya ng mga kapitbahay niya. Isang kamote! Nabihisan na ang kamute. Sabi nila nung nalaman ng mga kapitbahay niya na bumalik ulit siya sa pag-aaral. Kung kailan daw tumanda na, saka naisipang pumasok.
Lalo pa siyang inaasar kapag nakikita sila ng kanyang mga anak na sabay pumasok sa eskwelahan. Kaya nga hanga rin ako kay Tunet, Nay. Kasi nagpapatuloy pa rin siya at hindi nagpapaapekto sa mga sinasabi ng kapitbahay niya. Pangarap naman niyang maging midwife balang araw. Si Jake naman, Nay, siya yung pinakabata sa aming magkakaibigan. Ang pungi nga ng batang ito, Nay. Pero alam mo ba, matindi rin ang pinagdadaanan niya. 10 silang magkakapatid at siya ang panganay. Kaya imbes na mag-aral, pinili niya muna magtrabaho. Mabuti na lang, Nay, nagbalik siya sa pag-aaral. Paano niya daw po maaabot ang pangarap niya na maging midwife kung hihinto siya sa pangangarap? Kaya ngayon, working student siya katulad ko. Ang bawat luto na kanyang ginagaway, puno ng pagmamahal, naghahangad na balang araw, magbabago rin ang takbo ng kanilang buhay. May isa pa akong bagong kaibigan, Nay. Pangarap naman niya maging sundalo. Rini Chris ang pangalan niya, pero sanay kaming tawagin siyang Rini. Masayahin siya, Nay, pero sa kabila ng ngiti at ahlakhak niya ay isang batang naghahanga din ng kalinga mula sa kanyang mga magulang. Bata pa lang siya ay hiwalay na siya sa kanyang pamilya, kaya nahinto rin siya sa pag-aaral. Sinikap at itinaguyod ang sarili, pumasok sa iba't ibang trabaho. Kung anong trabaho ang binigay sa kanya, tatanggapin niya ito at hindi aatrasan. Sabi niya kasi, bakit pa daw siya mag-iinarte kung kumakalam naman ang sitmura niya? Mabuti, Nay, bumalik ulit siya sa pag-aaral. Nalaman niya tuloy na may husay siyang angkin sa akademiko. Galing, no? Ay, oo nga pala, Nay. Ipinagsasabay ko pa rin ang pangangatulong at pag-aaral, Nay. Kasi naniniwala ako, magbabago rin ang takbo ng buhay ko balang araw. Kaya kahit gaano man kahirap, kulang sa tulog, pagod sa trabaho at bahay, kami magsusunog pa rin ng kilay. Mahirap man pagsabayin ang trabaho sa pag-aaral, pero mas mahirap ang walang pinag-aralan. Ayaw po naming niluloko at minamaliit ng ibang mga tao. Kaya nga naman hindi namin sasayangin ang panibagong pagkakataon at pag-asang hatid ng DepEd sa pamamagitan ng ALS. Sa ALS may pag-asa! May pag-asa sa ALS! Hindi ko pa pala nasasabi sa iyo na graduating na kami. Kung papalarin, kami ang unang batch ng Kalintaan National High School na gagraduate ng ALS Senior High. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito naman po ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Alternative Learning System. Inyal John Curl R. Salvador Rain Chris N. Kayang Christina C. Antonieta Rica L. Makapagal Jeline M. Hindi mo man mababasa ang sulat kong ito, Nanay, pero nais ko pa rin sabihin sa iyo na tutuparin ko ang pangako kong makapagtapos ako ng pag-aaral. Kunting tiis na lang, Nanay. Kunting tiis na lang. Graduate din po ako sa ALS. Pagkatapos ay papasok ako sa kolehiyo. Magiging pulis din po ako. Mahal na mahal po kita. Miss na kita. Nagmamahal, Christina Kayang.